Yung mga nanghihingi po diyan ng referral code ha, hindi naman po totoo na nakapag-open ng GGives yung referral code, okay? Walang gano'n. Ang referral code, ginagamit lang 'yan kapag may offer na kayo or eligible na kayo sa GGives. Hindi po 'yan nakakapag-open ng GGives kasi po kahit magkaroon kayo niyan, hindi pa rin naman makakapag-open 'yan ng GGives niyo kung hindi kayo eligible, okay? At hindi 'yan nakukuha dito sa online, okay? Lalong-lalo na huwag kayong maniniwala sa mga nagbebenta niyan, scam 'yan, okay? Libre lang 'yan nakukuha sa mga, Fuse Lending na agent at sa mga physical store niyo lang 'yan makukuha. Tas may magtatanong, "Saan po ba yung physical store ng, Fuse Lending?" Hindi ko rin po alam. Tingnan niyo na lang yung mga store, kunwari kung sa gadget, ganyan, bibili kayo ng cellphone. Tanungin niyo kung meron ba silang agent ng Fuse Lending. Kasi minsan yung isang store, may agent ni Home Credit, may agent ni Bilis, may agent ni Skyro, may agent ni Salmon, may agent ni, ano ba yung isa, yung isa pang, yung kulay dilaw na ube. Ano nga ba yun? Basta yun, nakalimutan ko na kung ano yun. Tapos, may agent, basta sa isang, pag pumunta kayo sa mga mall, may mga, di ba may mga physical store doon ng mga, ano, gadget, o ano, tanungin nyo kung may agent sila ng Fuse Lending at doon kayo humingi ng referral code. Okay? Hindi dito sa Facebook, lalo na sa mga nagbebenta, kalokohan yan. Huwag kayong makipagsapalaran dyan. Tsaka kung wala kayong offer, huwag nyo nang pilitin. Okay? Huwag nyo nang pilitin. Utang kasi yan, hindi naman yan, ano, free. Hindi yan ayuda ni GCash. Okay? Huwag nyo nang pilitin na mangutang. Tapos yung iba, at yung gusto talaga magkaroon ng offer, ganito gawin ninyo. Nagtataka kayo kahit ilang taon na yung GCash nyo, hindi pa kayo na-offeran. Kasi siguro, unang-una, wala kayong savings. At pangalawa, yung wallet limit nyo is 100K lang. So, ang una nyong gagawin, para magkaroon kayo ng chance, eto, ano lang to ha, chance kumbaga, pero hindi pa sure. Mag-open kayo ng savings, isang way din yan para lumaki yung wallet limit nyo, maging 500. Mag-open kayo ng GSave dyan sa GCash nyo, magpasok kayo kahit 500. Ang gawin nyo, lahat ng bangko dyan sa GSave, mag-open kayo, tapos lagay nyo ng 500, isa-isa. Patagalin nyo doon kahit isang buwan. Yun. Tapos tignan nyo yung G-score nyo. I-monitor nyo. Nung wala pa kayong savings at nung nagkaroon na kayo ng savings, kung lumaki ba. Tapos tignan nyo na rin syempre yung wallet limit nyo. Kasi yung G-score kasi, kaya mas magandang pinapataas nyo yan. Kasi yan yung parang pinaka-trust score, ganyan, ni GCash sa inyo. Mas mataas yung G-score nyo, mas mataas yung tiwala niya sa inyo. Ngayon, kung yung iba kasi meron ng G-credit pero hindi na-offeran ng G-gives at G-loan. Siguro, kasi nagkaroon kayo ng late or ng due date, ng late payment sa G-credit nyo, ganyan, kaya hindi kayo ma-offeran kahit mataas na yung G-score nyo kasi nagkaroon na rin kayo ng kahit paano ng bad record, okay? Pero minsan naman kahit gano'n, na-offeran pa din basta continue nyo lang yung paggamit nyo ng GCash. Tas yung iba, walang late fee sa G-credit o ganyan pero hindi pa rin na-offeran, mataas ang G-score. Siguro sa ibang mga loan app na ano, na matitino, like kunwari sa Home Credit, ganyan, sa Bilis, ganyan, or sa iba pang loan app na talagang naka-ano kay SEC, naka-register. Eh, may mga ano kayo doon, past due, or meron kayo doon mga hindi nabayaran, o kaya kahit sa credit card nyo mismo. May impact pa rin yan sa G-score nyo ng pangkalahatan naman, okay? So, baka yun yung dahilan kaya hindi kayo ma-offeran. Kasi hindi lang naman sa G-score ni GCash sila nagbe-base, pati rin sa G-score nyo sa buong ano,
ano nyo, history ng lending nyo, okay, ng mga utang ninyo sa credit card, sa bank, sa mga traditional bank, ganyan, or sa mga lending, kunwari sa barangay nyo, sa mga card, ganyan, kahit papaano, kasi nagbabato rin yan ng record nyo sa, ano, ano ba, nakalimutan ko yung tawag dun eh. Basta ganun. Pwede nyo naman i-check yung score, yung G-score nyo eh. Ano ba tawag dun? Dati kasi nag-YouTube ako, nagbibigay din ako ng review sa ganyan. Pero ngayon nakalimutan ko na, tagal na, 2020 pa yata yun before ako mag-start mag-trading. Nag-YouTube, nag-ano-ano ako dati, ganun-ganun. Ngayon hindi na. Basta ganun. Baka yun minsan yung dahilan kung ba't di kayo ma-offeran. Pero yung punto ng video ko na to, para sabihin sa inyo na scam ang nagbebenta ng referral ng G-Gives sa Facebook, ha? Huwag kayong maniwala. Okay?